pagpasensyahan nyo na to. At I'm going to try to be very, very calm. Kasi hindi naman ako yung may utang, pero dinamay ako ng isang, pero siguro kasalanan ko naman kasi sinagot ko yung group chat. So, nagawa ko ng video guys and I hope you bear with me. Okay, so meron isang relative. Ginawan po siya ng group chat. Alam niyo naman, di ba, yung topic ko dito is mga online loan apps, guys. And how to deal with these online loan apps. Hindi man ako nagpo-focus sa mga super negative na aspect ng loan apps kasi mas mabuti doon tayo nagpo-focus sa kung saan meron tayong control. Parang naka-high blood ako guys, kwento ko sa inyo. But ito kasi nangyayari, I have a relative na ginawan siya guys ng group chat ng isang OLA. Yung title pa ng group chat is Magnanakaw Alert, tapos binanggit pa yung pangalan ng taong yon. At basahin ko na lang sa inyo yung sinabi ha. At also guys, magre-react ako sa sinasabi. Gawin ko ng video para lahat aware nito. Okay? Tapos may mention ko na rin yung name ng OLA na involved dito. So yung sabi guys ng taong ito, ayan, gumawa siya ng group chat. Nung sinart niya yung group chat, hala, inad niya yung lahat ng friends ng taong to. Pagkatapos, pati ako nasali dun bale. Tapos may picture pa ng taong may utang. Tapos, may kopya pa ng PRC ID. At sabi niya, nagtatago sa utang, hinilang po kami ng tulong regarding sa utang ni. Binanggit niya yung pangalan. Ayaw po sana namin gawin to, pero need po namin ng bayad niya at napilitan po kami gawin to dahil di po siya nakikipag-coordinate. Pasuyo po, pakitulungan po kami, pakisabi magbayad siya ng loan niya sa aming company. Kahit na hindi nakabayad yung taong to, bawal na bawal po sa batas na gawan siya ng group chat. So, nung nabasa ko to, first gusto kong malaman ko anong company. Kasi yun, gusto kong i-share sa inyo para aware kayo na totoo pala ito yung ginagawa nila. Pag kayo'y nakatanggap ng ganitong mga comments, i-save nyo, screenshot nyo. At ito po yung dapat yung isipin kasi magre-react po ako sa mga sinabi niya. Yung next naman, nanginginig po yung boses ko guys kasi nakakairita. Ganito pala sila kabastos. Nagtatago sa utang. Nung nangutang siya, bilis sumagot ng text at call. Isa rin lang ng CP niya, sagot na agad. Text bilis, mag-reply lalo, blah blah blah, ganun. Pero mag-concentrate na lang tayo sa baba. Sabi niya, ipopost namin siya sa police station. Pag tinakot kayo guys na ipopost kayo sa police station, huwag kayong matakot. Kasi sila yung may pagkakamali. Kahit na may utang kayo, kahit na basta hindi lang kayo nanloko para lang magkaroon ng utang. Kahit na may utang kayo, bawal na gawin nila to. So, pag sinabi na ipapapulis ka nila ng dahil dito, sila yung dapat matakot. Sige, magkita kayo sa police station, pakita mo yung mga screenshots mo na galing ng conversation nyo na galing sa kanya. And then, ipopost sa lahat ng bayan sila. That is public shaming and that is super bawal. So, ako naman, na-alarm ako nung sinali ako sa group chat kasi sabi ko, anong OLA to? Di ba nakakatakot pa ganun? And kaya yun, sinagot ko. Kasalanan ko rin naman kasi sinagot ko, kayo napagbintangan ako pa yung may utang. Sinabi niya Manikat. So, SEC, NPC, Cybercrime Division ng NBI, tsaka PNP. Paki-investigate po nitong Manikat na to. Bakit yung agent nyo ganito? Sabi ko, ang laki naman, 1.5. Alam mo ba, labag sa batas yung ginagawa mong group chat. Yung sa akin naman is concern lang naman ako kung baka totoo to. Kasi usually kasi fake account yun Kaya ang tapang-tapang nila kasi fake account. Yung sa akin naman, baka naman totoo yung account niya. So, pinagsabihan ko siya. Anyway, bago ko siya pinagsabihan, sabi siya, magbabayad ka kahit partial. Di ako gagawa ng GC kung di ka yan deadma. Di na nga nagbayad, nagtatago pa. Ano oras magbayad po? Wala nang penalty nga, di ba? Labag sa batas yung di pagbayad. Okay, yung pagkakautang ay hindi po labag sa batas unless na lang yung deliberate mo talagang nanloko ka, nag-issue ka ng cheque without the intention ng magbayad. Hindi po kasalanan. Hindi po labag sa batas ng pagkakaroon ng utang. Baka na-down ka, baka walang... Yung estafa, it's a totally different case. Pero kung hindi ka lang nakabayad dahil nagkaroon ka ng problema, then yun. Hindi po yan kasalanan. So sabi ko sa kanya, for the record, hindi po ako ang may utang sa Manikat. Sinali mo lang ako sa group chat. Non-transferable po ang utang, so hindi ako ang magbabayad niyan. Hindi po yan natatransfer. Hindi ako naging co-maker, hindi ako naging guarantor sa utang ng taong to.
Bawal po, walang penalty, okay. Pero bawal po ang gumawa ng group chat na ganito. Yun yung sinabi ko sa kanya kasi baka totoo nga tong taong. Tawagin na lang natin siya sa pangalan Cram. May utang man o wala, bawal ang public shaming. I-report namin si Manicat sa SEC at sa NPC. Kaya again, nananawagan ako sa NPC, sa SEC, sa NBI Cybercrime, sa PNP Cybercrime na Diyos ko. Paki-imbestiga ng loan app na to. So, and sabi ko pa sa kanya ha, as in super concerned pa ako sa kanya. Kung yung profile mong ito ay hindi fake at totoong ikaw talaga to, mag-ingat ka. Pwede ka makasuhan yan. Kaya sino sa inyo ang talo? Yun yung sabi ko sa kanya. Yung tao na ginawan mo ng group chat or ikaw na mawawalan ka ng trabaho. Total, if makasuhan ka, di ka naman ipaglalaban ng Manicat. Papalitan ka lang kung isa ka lang sa mga kolektor nila. Kaya ayusin mo yung mga pinagagawa mo in case di ka aware. Sabi niya sa akin, magbabayad ba ito o magkukwento? Okay. And doon na nag-escalate yung lahat. FYI, wala mang abala, magbasang kwento, pera need namin ha. Okay. Asa na yung sinasabi mong 1.5? Sabi ko, hindi ako ang may utang. Sinali mo lang ako sa group chat at wala akong pakialam sa utang na yan. Sinagot ko lang chat mo para may malaman kung ano yung company mo. At para masumbong na yan sa SEC. Parang wala naman ako paki sa kwento mo. Sabi mo 1.5 lang meron ka at magbabayad ka, dami sat-sat. Parang ako na ngayon yung, ako na ngayon yung sinisingil niya. And guess what? Topic na kita sa YouTube channel ko kasi bastos ka. So guys, kung si Manicat man to, heads up. Manicat, kung hindi ka aware na ganito po yung agent mo, na lang dyan ha, pakidisiplina po. Kasi baka mawalan ka ng business niyan if yung collectors nyo ay ganito. Tapos, ito po yung yung talagang nakakagalit ha. Sabi niya sa akin, wala akong pake sa pinagsasabi mo, patay gutom na tulad mo. Gusto mo, umpog mo ulo mo at pakamatay ka na lang, wag ka pansin, gurang. Bastos siya. Search mo mamaya sa YouTube. Sabi ko sa kanya kasi, so ayan nga, nag-a-appeal ako sa SEC. Pero mamaya mag-i-email ako sa SEC, sa NPC Cybercrime, sa PNP Cybercrime, napaimbestigahan to yung company niya na to. Wala po akong pake kahit anong gawin mo, tanga ka na nga, poor ka pa. 1.5 lang pera, kawawa, wawa. Wow, wag mo masyado pagtanggol yung company mo kasi papalitan ka lang naman yan. Iiyak na daw. Magkita tayo sa pulis. Sabi ko sa kanya, pakain kong 1.5 sa'yo. Saksak ko sa mukha mo. Like and subscribe. Yari ka sa Manicat. No. Di kaya si Manicat ang yari nito. Gagawa na kita ng video ha, abangan. Go! Baka matakot ako. Hindi ko siya tinatakot. Gumawa ko ng video, di ba? Hindi mo naman kailangan matakot. At least malaman mo lang ng tao ang tunay na pagkatao ni Manicat. Gurang. Okay, fine. Di naman. Ito pa yung pinakamalaki niyang pagkakamali. Yung picture ng kapatid ko na patay na many years ago nang dahil sa cancer, ginawa niya ng Facebook. Ibang tao ang may utang. Pero ibang tao yung kanyang ginawa ng Facebook. Sabi sa akin, sila guguluhin ko sa kakupal mo. Wow. Nilagay yung lahat ng tao na nasa friends list ng taong ginawa niyang group chat. Pakiko, sisikat ka, promise. Ay, iiyak. Hello, Cram. Hello, hoy. Eto ka ho. Yung video mo. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Manicat sa'yo. Ako sa'yo, or Cram, whatever. Pag-isipan mo yung mga desisyon mo. Or maghanap ka na ng ibang trabaho. Kasi kung ganyan ka, wala kang future dyan sa company mo. So, like and subscribe, Cram, at mag-i-email ako sa SEC, isusumbong ko yung company mo. Ilagay ka pa ng pangalan, pero mag-i-email na ako sa authorities nito. Okay? Tanga ka eh. So guys, kapag kayo'y binastos ng isang ola, ginawa to sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi
sinabi nila magpapadala sila ng pulis, ganito. Siguro matakot kayo kung talagang may kasalanan kayo. For example, gumamit kayo ng peking ID, di ba? Pero huwag kayong matakot, guys, kung yung problema nyo lang is wala kayong pera, kaya hindi kayo makabayad. Pero kung pwede lang, bayaran nyo yung utang nyo sa kanila, at least kung magkano yung natanggap nyo. Para at least wala silang masabi sa inyo, yung konsensya nyo ay malinis. Bahala sila sa penalties nila. Basta, bayaran nyo lang kung ano man yung natanggap nyo sa kanila, para naman malinis yung konsensya nyo. Wala silang masabing masama, yung talagang masama sa inyo. Pero huwag kayong matakot. Dapat i-screenshot nyo yung ganito. Sumbong nyo sila sa NPC. Sumbong nyo sila sa SEC. Sumbong nyo sila sa PNP Cybercrime, lahat. At saka, Mark, yung taong may utang, yun yung habulin nyo. Kasi alam mo, siguro ganyan ka kasi tanga ka. Ayoko sabihin na tanga ka, pero ito yung mga pinagsasabi mo sa akin eh. And it only shows tanga ka. So ako, yung advice ko sa iyo, maghanap ka na ng ibang trabaho. Kasi yung company na yan na dinidefend mo, yung parang nagsasacrifice ka ng dangal mo para mapagtanggol yung company mo, hindi yan tama, it's not the right company for you. Wala kang future dyan because ang pinapagawa ng company mo sa'yo ay mali. Yung company mo, yun yung dapat nagtuturo sa'yo kung anong tama at yung anong hindi. Pero wala kang makukuhang tama dyan sa company na pinagtatrabuhuhan mo. Okay? So, ewan ko sa'yo, Cram. Okay? Hindi ako natatakot sa'yo. Pero like and subscribe, Cram. So guys, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Huwag kayong matakot sa mga ola na nanghaharas. Dahil yung paghaharas sa may utang, yun yung labag sa batas. Anumang anggulo. Gawan ka ng group chat, that's public shaming. Sasabihin niyang isusumbong ka sa pulis, padudukot kayong ganon. Huwag kayong matakot dyan, guys. Kayo ang may K na sumumbong sa pulis. Padalhan kayo ng kabaong. Alam nyo, yung kabaong, benta nyo! Kung pinadala sa iyo, sinong gumastos? Diba? Kung pinadalan kayo ng kabaong, benta nyo. So, huwag kayong matakot sa mga loan apps na to kasi yung ginawa niya, hindi po tama. And as I end this... So, ayun mga guys. So, Cram, I hope na send ko sa iyo yung link.